Sa hapong ito, sinasaway ko ang spirito ng antok in the name of Jesus at dalangin ko, Amang Diyos, lahat kami ay makinabang sa salita mo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin at lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Magandang hapon po sa inyong lahat. Meron po ba tayong mga panauhin ngayon? Pwede na po tayong makaupo. Ayan. Pagka umuulan, inuulan din ang ating mga kapatid. Ano? Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ay pinagpala. Sapagkat narito ka. Hoy, ilan na kaya ang nakikinig sa tahanan ng Diyos? Ay. Bakit yata matamlay ang mga anak ng Diyos? Matamlay ba ang mga anak ng Diyos? Hindi ba? Okay. Handa na ba kayo sa salita ng Diyos? Handang-handa na. Ano ang ating pinag-aaralan? Anong pinag-aaralan natin? Ang kaharian ng Diyos. Amen. Alam nyo ba na mula nung tinanggap nyo ang Panginoong Jesus sa inyong puso, kayo ay kabilang na sa kanyang kaharian? At sa kaharian ng Diyos, yun ang lugar na walang kulang. Parang hindi kayo nakasagot. Kung taga-kaharian kayo ng Diyos, bakit maraming kulang sa buhay nyo? Amen! So yun ang ating pag-aaralan. Amen. Kung paano tayo mamuhay sa kaharian ng Diyos, sa Eden. Ang kaharian po ng Diyos ay Eden. It is the Garden of Eden. Kung kayo ay nag-attend ng morning service, nung ito ay aking i-preach, praise the Lord, sa hapon kasi hindi ko pa ito na-preach, kaya ito ay ipipreach ko ngayon. Yung kaharian ng Diyos. Alam niyo po, ang kaharian ng Diyos ay nasa ating puso. It is within us. Amen. So, humanda kayo sapagkat kung ito ay maunawaan natin ng lubos, ito ay tinitle ko na Pressing into Kingdom Thinking. Kailangan ang ating pag-iisip ay mapuspos ng mga katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos para sa ating buhay, hindi tayo napipigilan ng kaaway. Amen? Mahalaga na ang ating pag-iisip, kaya mahalaga yung mind renewal at mapuspos tayo lagi ng mga salita ng Diyos. Amen. So, yung mga nag-attend ng morning service, last time na i-preach ko ito, paniniwalaan ko na meron kayong bagong mapulot ngayon. Sapagkat merong bago akong revelation ngayon. Amen. So, buksan natin ang ating Bible sa Mark 1:14 sa Tagalog. Naghahanda tayo sa buwan ng wika, di ba? So, puro tayo Tagalog ngayon. Wala naman siguro ditong hindi nakakaunawa ng Tagalog, ano? O may mga Ilocano, pero nakakaunawa ng Tagalog. Amen. Okay. Mark 1:14, pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian. Sa English, the gospel of the kingdom. The gospel. Na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. Sa English version, repent and believe the gospel of the kingdom. Pinailiwanag ko na ang salitang repent ay nanggaling sa dalawang re and pent. Pent is high, re is again. Okay? To repent means to go back to your original design. Amen. Pag-aaralan natin yan mamaya. At ang pagka tayo ay bumalik sa original design natin, marami tayong dapat na maunawaan. Amen? Yung original na pagkalikha ng Diyos sa atin nung hindi pa nagkakasala si Adan at si Eva. Lahat po kayo tumingin sa akin. Walang titingin sa kaliwa, walang titingin sa kanan. Sa akin lang kayo tumingin. Amen? Huwag nating sayangin ang oras na nandito tayo, nilusob natin ang ulan at dapat makinabang tayo. Amen? Okay. So, sabi po dun sa Luke 16:16, ang kautusan at ang mga propeta ay hanggang kay Juan.
Mula noon, ang magandang balita ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat isa ay sapilitang pumapasok doon. The word sapilitan is not the right word. The word should be press. Everyone is pressing into the kingdom. Okay? Sa ating pressing into kingdom thinking, para maidiin ang mga katotohanan sa kaharian ng Diyos at kung paano tayo mabubuhay na matagumpay. Kasi kung nasa kaharian ka ng Diyos, hindi ka at nauunawaan mo ang kaharian, hindi ka pwedeng mabuhay ng talunan. Palagi kang panalo. Sa kaharian ng Diyos, walang kulang. Sa kaharian ng Diyos, walang profit and loss. Lahat profit. Sa kaharian ng Diyos, walang pagpapagal. Lahat sweatless. Amen. Mauunawaan natin yan over time. Hindi ninyo ako maunawaan ngayon, pero habang ako pinipress ko sa isip ninyo kung ano ang kaharian ng Diyos, I believe that God will work mightily in our life because the kingdom of God is a spiritual reality. Amen. A spiritual reality that ito ay kaganapan at katotohanan na galing sa langit, galing sa espiritu, na kailangan maibaba natin dito sa lupa, maipakita sa ating buhay natin, sa buhay natin. Amen? Hindi tayo titigil na hindi natin mai-display ang kaharian ng Diyos. Ano ang silbi ko na pastora na nagdi-declare, nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos, kung ang mga ipinapahayag ko ay hindi nakikita sa buhay ko, paniniwalaan nyo ako? Hindi. But the kingdom of God is being manifested in my life. Katulad nga ni Apostol Pablo, imitate me because I imitate Christ. Amen. And it needs a lot of mind renewal. Napakadami nating kaalisin na hindi tamang kaisipan, na ang nagsiksik niyan ay ang ating relihiyon. Amen. Kung Katoliko kayo yun, isiniksik yan ng pare. Kung kayo ay Iglesia ni Cristo noon, isiniksik yan ng ministro nyo. Kung kayo ay born again Christian na mali ang doktrina, isiniksik yan ng pastor ninyo. Amen. So, kailangan ngayon maaral natin ang salita ng Diyos. Kaya kailangan ninyong gumawa ng sarili ninyong pag-aaral, magbasa kayo ng Biblia, at huwag na lang ninyong basta tatanggapin ang mga sinasabi ko sa inyo. Amen. E-examine po ninyo. Okay. So that we can press into kingdom thinking. Okay, sa Tagalog, para maibigyan diin natin sa ating isip, maisaksak natin mabuti sa ating isip ang mga katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. May mga bagay na dapat nating maunawaan. Una, kailangan makilala natin, recognize. Recognition is very important. Pangalawa, kailangang mapahalagahan natin, appreciate. Okay? Pangatlo, kailangang maunawaan natin, understand. In order to press into kingdom thinking, we need to recognize, we need to appreciate, and we need to understand. Sa Tagalog, kailangan nating makilala, kailangan natin pahalagahan, at kailangan nating maunawaan ang apat na bagay. Okay? Apat. Kaya ayoko na ma-distract kayo ng kaaway. Kasi ang kaaway nandito rin. Gusto niyang nakawin ang salita na ipinapahayag ko ngayon para hindi yan maitanim sa puso ninyo. Parang buto na tumalsik lang, wala kayong napakinabangan pag-uwi. Pero kung meron kayong napakinabangan at tumanim sa puso ninyo, mamayang gabi iisip-isipin ninyo, i-meditate ninyo at tatanungin ninyo ang Holy Spirit. Paano yun nangyari, banal na Espiritu? Because the Holy Spirit is a great teacher. Hindi ako. I am only the vessel. Ako lang ang nagpapahayag ng inilagay ng banal na Espiritu sa aking puso. Okay? Ano ang apat na bagay na dapat nating makilala, mapahalagahan, at maunawaan? Una, God's creative order, ang pagkalikha ng Diyos sa mundo.
Paano nilikha ng Diyos ang mundo? Kasama ka ba sa mundo? Okay. So kung ikaw ay isa sa mga nilikha, dapat malaman mo kung paano nilikha ng Diyos ang mundo. At dito ay humalaw tayo ng mga batas, laws, ng mga prinsipyo, kung paano ang Diyos ay kumilos at maglikha. Sapagkat mula ngayon, pwede mong likhain ang mga bagay sa buhay mo na wala na kailangan mo. Example, kailangan mo ng pera? Wala kang pera? Pues, matututo kang maglikha ng pera. Wala kang kapayapaan? Wala kang kagalakan? Wala kang asawa? Wala kang anak? Anong mang bagay na kailangan mo kung maunawaan mo kung paano nilikha ng Diyos ang mundo at ikaw, mauunawaan mo base sa mga batas at prinsipyo na ginawa ng Diyos kung paano mo lilikhain ang mga bagay na yan. Kaya kong likhain, yes, sapagkat ikaw ay ginawa na kawangis at larawan ng Diyos. But you have to believe it. All things are possible to them that believe. Ang kaharian ng Diyos, nabubuhay ako sa kaharian ng Diyos, una, nakilala ko to, una, naunawaan ko to, pangatlo, inappreciate ko ito. Hindi ko siya ipinagpalit sa magandang karir sa San Miguel. Hindi ko siya ipinagpalit sa kahit anumang bagay na sa mata ng tao ay mahalaga. Pinahalagahan ko ito ng higit sa aking buhay. Amen! So, God's kaayusan ng paglikha ng Diyos. Kailangan maunawaan natin yon. Pangalawa, layunin ng Diyos sa buhay mo. Anong layunin ng Diyos sa buhay mo? Tanungin kita, kapatid. Alam mo, tumugtog, hindi yon ang end goal ng Diyos sa buhay mo. Mag-attend ng service, hindi yon. Yumaman, hindi pa rin yon. Amen. Ano ang layunin ng Diyos sa buhay natin? Pangatlo, sino ka kay Kristo? Your identity in Christ. Sino ka sa tingin ng Diyos? Hindi sa tingin ng tatay mo, ng pastor mo, ng lolo mo, ng lola mo, hindi sa tingin ng boss mo, kundi sa tingin ni Kristo, sino ka? Sa totoo lang. Okay? Alam mo ba kung sino ka kay Kristo? Pang-apat, paano ka makikibahagi o mag-participate sa panunumbalik ng paghahari ng Diyos sa lupa? Alam niyo po, maraming mga tao na naniniwala na ang Diyos ay may control sa nangyayari dito sa mundo. Wala. God is not in control in this world. Amen. Kaya huwag ninyong sisihin ang Diyos kung may tsunami, may bagyo, may baha, may undoy. Hindi yon kasalanan ng Diyos, hindi niya yon kalooban. God is good and He can never be bad. Ang mundong ito ay ibinigay na ng Diyos kay Adan sa pamamahala sa tao. At kung ano man ang nangyayari sa mundong ito ay dahil sa kagagawan ng tao. God is only sovereign in the church. And the church will not even submit to God's authority. Kaya nagkakaloko-loko ang mundo. Bumalik sa hindi maganda. Okay, are you ready? Are you ready? Okay. Number 1, balikan natin ang God's creative order. So, pupunta tayo ngayon sa Genesis in the beginning. Genesis 1:1. Huwag niyo akong tulugan na. Gigisingin ko kayo. Okay. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Okay. Sige. Dire-diretso na nga natin hanggang 5. Hanggang 5. Ang lupa, basahin ninyo kasama ako. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. At binalot ng kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig.
At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Verse 5, tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Amen! Glory! Paano daw nilikha ang Diyos? Okay. Nang simula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Okay? Nung pasimula, ang Panginoong Diyos, pagka siya naglikha, amen, ay nasa isip muna niya ang disenyo ng lilikhain niya. God existed in eternity past in His sublime glory. God has no beginning, He has no end. God is by Himself sustaining. He sustains Himself. Okay. So sabi niya, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Verse 2, so nandun sa kanyang isip ang langit at lupa. Okay? Meron na siyang disenyo. Parang kung architect, magpapagawa ka ng bahay, yung blueprint nasa isip na yun ni Lord. Ikaw din, kung gusto mong maglikha ng isang bagay, kailangan meron ka munang blueprint in your imagination. Your imagination is powerful. Sabi sa Proverbs 27.3, 23 verse 7, as a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano yung mga nasa isip mo, magkakaroon ng kaganapan sa buhay mo. So kung nag-imagine ka ng bahay, imaginein mo yung bahay na gusto mo. Amen. So ganon ang paglikha ng Diyos. Paano natin nalaman na ganon ang sistema ng Panginoon? Sabi po sa Isaiah 46 verse 10, meron ba tayong Isaiah 46 verse 10? Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Amen. Kaya kung kayo'y sumasamba sa iba maliban sa Diyos, pagsamba sa Diyos, Diyosan yan. Amen. Verse 10, nang nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay matatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Ooh! In the mind of God, when He created the world and you, it was for His pleasure. Sabi mo, you were created for God's pleasure. Amen? Ikaw ay nilikha ng Diyos na maging kagalakan niya. Amen? So, nandun ang disenyo, ang ginawa ng Panginoon, He declared the end from the beginning. Sabi niya. So, paano niya ginawa? Verse 2. Ginawa ng Panginoon, ano ang nakita ng Panginoon? Nakita niya kasi, bakit nasa isip niya yon? Dahil nakita ng Panginoon, Genesis 1 verse 2, there is void. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. Okay? At ang binalot sa kadiliman, ang kailaliman. Without form, void, and there was darkness. So anong ginawa ng Panginoon nang nakita niya? Walang form, walang laman, may kadiliman. Ano ang ginawa niya? Nagsalita siya. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Okay. Sabi niya, sa original Hebrew, pagka pinag-aralan nyo, ganito ang pagkasabi ni Lord, light be. Amen. So, alam nyo kung babasahin nyo po, ang pagkagawa ng mga stars, sun, and moon, sa third day pa niya yun ginawa. Amen. So, ano ang ginawa ng Diyos? Inilabas muna niya ang kanyang sarili. He released Himself into the world. Amen? Pagka nabasa ninyo sa Bible yung light proceeds from God. The Holy Spirit proceeds from the Father. Parang inire-release niya yung sarili niya sa kanyang mga nilikha.
Amen. So, ang ginawa ng Panginoon, because there is no form, there is void, and there is darkness, ang ginawa niya, inirelease niya yung kanyang sarili. Because God is light. John 1:4. John 1:4, mag-flow lang tayo ha, hindi ko gagamitin yung aking kasi gusto ko na, mag-flow lang ako sa gusto ng Holy Spirit, ipaalam sa inyo. In Him, Jesus, sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God, and the Word, number 4, in the beginning, sige, next, 2. He was in the beginning with God. Sino yung Word na ito? Si Jesus. Nagtataka ba kayo bakit nag-release ng Word si Lord? Pagka sinabi ng Lord, God said, He even released Jesus Christ from Himself. He released the Word and He released light. Itong John 1:1 na to pertains to Genesis 1:1. Correct? Punta tayo sa He was in the beginning with God. Nung naglilikha ang Diyos in the beginning sa Genesis 1, nandun ang Holy Spirit, nandun si Jesus. Amen. Okay. So, the work of creation is the work of the Trinity. Verse 3. All things were made through Him, and without Him, Jesus. All things were made through the Word, Jesus, and without the Word, Jesus, nothing was made that was made. Next. In Jesus was life, and the light was the light of men. O sino yung inirelease ni God na light be? Jesus. And the light was the light of men. And the light shines in darkness. So because the Lord released Himself, because He is light and He is light, nagkaroon ng buhay nagkaroon ng ilaw ang kadiliman at nagkaroon ng anyo ang sanglibutan. Amen? Okay. So, paano naglikha ang Panginoon? And then, balik ulit tayo sa Genesis. Inirelease niya ang kanyang sarili. Pinilabas niya, ibinuga niya, kumbaga, pinalabas niya ang kanyang sarili sa kanyang nilikha. Kaya, ang bawat living organism, if you look into the smallest molecule, there is light. Because without light, there is no light. And in every light, there is light. Okay. So, nagkaroon ngayon ng buhay ang void. Ngayon, balik tayo sa Genesis. Genesis 1 verse 3. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Okay? Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. At ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Next, tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Okay. So, ang ginawa ng Panginoon, there was no form. Naggawa siya ng form. Amen? Ano yung tatlong spaces o forms na ginawa ng Diyos? Gumawa siya ng, kung itutuloy pa natin yan, anong ginawa ng Panginoon? I-divide niya. So the Lord divides and separates. Okay? Once nagkaroon ng form, i-divide niya at i-separate niya. Tignan nga natin ang verse 6, kahit sa English, tignan nga natin. Then God said, let there be firmament. Okay. In the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Divide the waters from the waters. Then God said, next, thus God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. Ano yung firmament? Ang firmament po, kung ito ang mundo, bilog ang mundo, binalot ni God ng tubig ang buong mundo. Amen. Malamig.
Okay? Walang ultraviolet rays. Kaya sina Adan, nabubuhay sila. Ilang taon si Adan nung namatay? 930 years. Amen? Walang hindi nasa-subject ang tao sa ozone layer na nabubutas kasi nawala na yon nung nagkasala ang mundo. At nagkaroon ng great flood, lahat ng firmament na yan ay bumagsak, kaya nagkaroon ng flood na worldwide, lumubog ang buong mundo, sapagkat ang firmament ay nahulog at ang mga tubig sa ibabaw, sa ilalim at sa ibabaw ay nilubog ang buong mundo. Kaya wala ng firmament ngayon. Kaya ngayon tayo madaling ma-sunburn. Okay? O, sige. Next. That's God. Okay, verse 8 na, bro. And God called the firmament heaven, so the evening and the morning were the second day. Yung tubig dun sa firmament. Then God said, let the waters under the heaven be gathered together into one place. Oh, let the heavens be gathered together in the one place. So, sineperate niya ang heaven. And let the dry land appear. And it was so. Okay, stop tayo dyan kasi mahaba yan. So, ang ginawa ng Panginoon, gumawa siya ng form. Okay? Merong land, merong heavens, at merong seas. So, ginather niya ang mga tubig, merong sea tayo ngayon. Ginather niya ang lupa, merong land mass. At ang kalawakan naman ay nandoon. 3 spaces, 3 forms na ginawa. And then, after na nagawa yun ng Panginoon, He filled it. Nilamanan niya. Okay? Nilamanan niya ang mga seas. Naglagay siya ng mga isda. Amen. Doon sa land, naglagay siya ng mga halaman. Paano naglikha ang Panginoon? Mahalaga na maunawaan natin doon. It is different when God created and God made. There is a difference. Kung nag-attend kayo kanina bago nyo, buksan ninyo ang Genesis 2:4. Genesis 2:4 English. Hindi ko na sinusunod yung aking outline kasi baka ma-derail ako sa gusto niya. This is the history of the heavens and the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth. Pareho ba yun? In the day they were created. In the day that when they were created, past tense, in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Binabalikan ng author. Sino ang author ng Genesis? Si Moses. Okay. Next. Verse 5. Before any plant of the field was in the earth, and before any herb of the field had grown, for the Lord God had not caused it to rain on the earth, and there was no man to till the ground. Kailan niya nilikha ang landmass? Third day. Kailan niya binigay yung, okay, sige, balikan natin yan mamaya ha. Nalilito ko ba kayo? Mamaya i-explain ko. Genesis 1:26-28 muna. Nung nalikha na ni Lord ang lahat ng bagay na yan, meaning to say, when God had already spoken, the seas will be filled with fish, the skies will be filled with the luminary sun, moon, stars, lahat yon puro salita. But every time the Lord releases a word, it will become a thing. Because in the Hebrew word, the word thing, amen, and the word, okay, kung nagta-take note kayo ha, is the same Greek word, dabar. D-A-B-A-R. Why? Because as far as the Jews are concerned, in their minds, when you say a word, when you release a word, it will become a thing. That is the principle of seed time, and harvest.
First, it is a word. Then, after a time, it will yield a thing. So, in creation, the first principle that the Lord instituted for kingdom living is seed time. Seed time harvest. Paano ipinakita mismo yan ni Lord? Basahin muna natin. Sa John 20, sinabi ng Diyos, nailagay na niya lahat yan. Na-release na niya lahat yan out of His heart. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Your heart is the manufacturing center of your life. In the heart of God, when He spoke those things, they were already there below, beneath. Kailangan maunawaan natin to. Okay. Nung nasabi na niya lahat yon, nailagay na niya lahat, na-form niya, na-fill niya, na-separate niya, na-gather niya, ang lahat ng nilikha niya, out of His thoughts and imagination. Kaya nga sabi niya sa Isaiah 55, my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. For my thoughts are higher than your thoughts. As you study and meditate the word, you will repent. Go back to that high place where you were created. Amen, amen. Mabilis ba ako? Mabilis ako? Kailangan maunawaan nyo to. And then, nung naisabi niya lahat yon, on the sixth day, nilikha niya ang tao. Sabi niya, nung nailagay na lahat ng Panginoon ang pangangailangan, remember, wala pang tumutubo na halaman. Kasi sabi sa binasa natin kanina, sa Genesis 2:5, there is not yet, no rain yet, and there was no man to till yet. Revelation. Hallelujah. Okay, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. When God created all these things around us, He did not consult the Trinity. Salita lang siya ng sige, release ng word. But when He decided to create man, nag-conference sila. Oh, the Father, Son, and the Holy Spirit. Because Jesus had to consent to the plan of God. Di ba? Na alam niya na magpe-fail si Adan. Right from the start. Because, dahil plinano ni Lord, no, because of His foreknowledge. Because God is omniscient, omnipotent, and omnipresent. So Jesus had to conform that one day when Adam will fall, he will have to come here. And the Holy Spirit had to agree that He will breathe life into Jesus. Woo! This is the preaching of the Holy Spirit! Amen! Nakita niyo, kailangan mag-conference sila. Sabi niya, let us make man in our image. So, kung ikaw ay hindi naniniwala sa Trinity, delikado ka. Delikado ka. Amen! Creation pa lang yan. Crucifixion pa, at saka resurrection, nandun na naman silang tatlo. When you need impossible things in your life, the Godhead should work together. God, Holy Spirit, and Jesus. Alam mo, nung ipanganak ang Panginoon, magsa-sidetrack ako Ano ang sabi ni Jesus? Sabi ni Mary, Lord, how can this happen? I don't know any man. Paano ako magbubuntis ng Messiah? Wala akong kilalang lalaki. Wala akong nakasiping bata pa si Mary, only 16 years old. Ano ang sabi sa kanya ni Gabriel? The Holy Spirit is upon you, and the presence of the Almighty will overshadow you. And who is the seed, the word? Jesus. Amen. You cannot live in the kingdom without the word of God, without any revelation. Amen. Sinabi ng Diyos, sige, lalangan natin ang tao sa ating larawan. Sabi nung iba, hindi angel yan. Walang angelic, walang creative power. Ang mga angels, they are only created beings.
They cannot participate in creation. Amen. Actually, inuutusan lang natin ang mga anghel. Thank you, Lord, for your... Kami ni Pas, nag-grocery kahapon umuulan. Sabi namin, Pas, ihatid kita doon sa harap para mamili ka na habang naghahanap ako ng parking. Sabi ni Pas, may parking doon sa harapan. Pagpasok na ang yabang ko Kaskasero daw ako na driver. Alam mo yung mga naghihintay ng parking sa harapan ng Robinson, tumitigil doon. Wina-watch nila kung may lalabas para hindi nakakaharang sa traffic. Ako hindi, kasi confident ako na magbibigay si Lord ng parking. Sinabi ni Pas, di dire-diretso ko. Bumaba ka na dito. Hindi pa bumababa si Pas, may umaatras na glory. Kasi sabi ko, thank you, angel, for the parking space. Amen? In those little things, makikita mo na ang angels ng Panginoon nagmi-minister sa atin. Alam mo ba na sa oras na ito, maraming anghel ang nakatunghay sa atin na para hindi tayo matalisod, na hindi tayo madisgrasya. But you have to be conscious of that. That is one way of pressing into kingdom consciousness. So kung alam mo na binabantayan ka ng anghel ng Diyos at nandyan the Holy Spirit is alongside you, magkakasala ka pa ba? Ang tigas mo naman. Amen? Hallelujah! Nakaka-excite ang kingdom, ano? Ayan, so, nilikha na niya tayo, ayan, at nagkaroon sila ng, sabi niya, ayon sa ating wangis, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, image, ayon sa ating wangis. Ano ang kaibahan ng larawan at wangis? Explain ko sa inyo mamaya. At magkaroon sila ng pamamahala, dominion, sa mga isda, sa dagat, sa taibon, sa papawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Okay, explain ko. Number 1, ang kapamahalaan at dominion ay para sa nilikha, hindi sa tao. Kaya ikaw babae, huwag mong i-under ang asawa mo. Amen. God did not say that you will have dominion over other people. He said, have dominion over the fish, over the birds, over the cattle. Amen? Ibig sabihin, pwede mong utusan niyang lupa. Ikaw, punong kahoy, mamunga ka. Ikaw, aso, huwag kang matapang. Amen? Hallelujah. Okay. So, dominion is rule, authority, power. Amen. Kapamahalaan, reigning. Okay. Pero sabi niya, before you can do that, you have to be in the image and likeness of God. Ano nga ang nauna? Larawan at wangis. Okay. Hindi niya sinabing wangis at larawan. Okay. Ano ang inuna niya? Larawan. What is the image of God? The image of God is holy. He is righteous. He is good. He is love. He is faith. Amen? The fruit of the Spirit. He is joyful. He is a God of peace. Yan ang larawan ng Diyos. Yan ang larawan mo. Tingnan mo ang katabi mo. Kalarawan ba yan ni Kristo? Amen? Matuwid. Okay? So, yan ang larawan ng Diyos. So, kung kalarawan mo ang Diyos, pues, pwede ka ng kawangis ni Lord. Likeness. Larawan is image. Wangis is likeness. Pagka sinabing likeness, katulad ka ng Diyos sa pamamaraan. For example, kung ang Diyos ay naglilikha ng bagay sa kanyang salita, if you are conformed to the image of God, you can speak a thing, you can decree a thing, and it will happen to you. Hindi niya sinabi na maraming mga Kristiyano, decree sila ng decree. Mayaman ako, magaling ako, money come to me. Pero, hindi naman sila kawangis ng Diyos. Abay, pinagtatawanan kayo ng anghel ng mga demonyo. Tingnan mo tong isang ito, kakampi kita eh.
Kinakawangis ka muna ni Lord. Magsa-sidetrack ako ha. Pwede mo bang buksan ang Job 22, verse 21. 21 to 28 in the Amplified Bible. Sige. I-meditate nga ninyo ito. Ha? Acquaint now yourself with Him. The word acquaint is another word for submit. Submit. Okay. Acquaint now yourself with Him. Agree with God. And show yourself to be conformed to His will. Ano daw? Makiayon ka sa kalooban niya. And be at peace. By that, you shall prosper and great. Good shall come to you. Next. Receive, I pray you, the law and instruction from His mouth, and lay up His words in your heart. Woo! Tinatanim ba ninyong salita ng Diyos sa puso nyo? Next verse. If you return to the Almighty, manumbalik ka sa Panginoon, and submit and humble yourselves before Him, you will be built up. If you put away unrighteousness far away from your house, far away from your body. Siyempre, kung far away from your house, una muna sa sarili mo. Correct. Next. If you lay gold in the dust and the gold of Ophir among the stones of the brook, considering them of little worth. Okay? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and if you don't consider them that precious, hindi mo sila mas papahalagahan kaysa sa Diyos, ang sinasabi niya. Amen? Mga tao ngayon, magtatrabaho hanggang linggo, kanalimutan na ang fellowship. Dahil lang sa overtime kasi, malaki. Next. And make the Almighty your gold, and the Lord your precious silver treasure. Then you will have delight in the Almighty, and you will lift up your face to God. You will make your prayer to Him, and He will hear you, and you will pay your vows. You shall also decide and decree a thing, and it shall be established for you, and the light of God's favor shall shine upon your ways. Glory. If you are conformed to the image of God, if you plant, if you allow the word of God to be in your heart, lay them in your heart, meditate them, do them, obey them. If you make God your precious gold, not the gold, hindi itong mga bagay na ito na nawawala. Amen? Then, you will prosper and you will be great. Good will be upon you. And ito ang pinakamaganda. You will decide and decree a thing, and it shall be established unto you. How can it be established unto you? Halimbawa, Lord, salamat sa bahay na ibibigay mo sa akin. The Lord of light of favor will come upon your way. Ano yung light of favor? Revelation. Revelation on what to do. People who can help you. Yung inyong financial deliverer will come. Your destiny helper will come. Why? Because you are now conformed to the image of God. Then you can be like God. Amen. Okay. So, imposible yata yun. Kapatid, nilikha ka na kawangis ng Diyos. Amen. Paano ba naglikha ang Diyos? Hebrews 11:3 nga. Hebrews 11:3. Wala na ako dyan. Wala na yung Tagalog. Ibig sabihin, hindi kasama na doon. Hebrews 11:3. By faith. Ang entrance natin patungo sa kaharian ng Diyos ay pananampalataya.
tinanggap natin si Jesus sa pananampalataya, mabubuhay tayo sa pananampalataya, magkakaroon tayo ng mga bagay dahil sa pananampalataya. Ang ating buhay, that's why we are called believers, because we believe in the Lord Jesus Christ and His finished work on the cross. Sabi niya, by faith, we understand that the worlds, amen, during the successive ages, were framed, fashioned, formed. Yan ang ibig sabihin niyan, there was no form and void. The Lord framed it, fashioned it, put it in order, and equipped for their intended purpose by the Word of God, so that what we see was not made out of things which are visible. Powerful words. You keep saying it, you keep saying it, you keep saying it. And you are, when you say it, you are framing it. When you say it, you are forming it. When you say it, you are allowing it to come into being. Yun ang favorite kong bisugo. Nung sinabi ng Panginoon na Diyos, na pinangalanan lahat ni Eva ang mga lahat ng nilikha. Paano niya tinawag yung mga isda na nakatira sa Arctic Ocean? Nag-dive ba doon si Adan? Hindi. Tinawag niya. O, pumila kayo lahat diyan. O, ikaw, ang pangalan mo ay Bisugo. Yan. Habang tinatawag niya, nung pangalanan niya ng Bisugo, hindi pa mukhang Bisugo yung isda. Habang tinatawag niya ng Bisugo, nagiging mukhang Bisugo. That is becoming. So, pagka tinatawag ninyo ang anak ninyo ng pangit, kahit na maganda siya ngayon, isang araw pangit na. Una, magiging pangit ang ugali. Amen. Kaya, yung mga salita natin, dapat salita ng Diyos. Amen? Tutuloy ba natin to? So, ganun ang pagkalikha ng mundo. Brothers and sisters, so kung tayo ay nilikha sa wangis ng Panginoon, kaya nating maglikha ng mga bagay. Kung nauunawaan natin yon, we will rule and reign in this life. What you lack, you can just pick them out. Amen? Kaya lang ang problema nating mga Kristiyano, ang sinasabi natin ay ang mga bagay na meron tayo na wala. Wala akong pera, wala akong kapayapaan, wala akong panggastos, wala akong ganito, wala akong... Samantalang dapat ang sinasabi mo ay ang mga bagay na gusto mo na wala ka. Pera, lumapit ka. Asawa, hanapin mo ako. Yan. Di ba? Prinsipyo yon ng kaharian. Ngayon, kung hindi mo gagawin, you are sorry. Tinuro ko na sa iyo ang dapat mong gawin. Amen! Pagka sinabi ng doktor, may sakit ka, may sakit ako. May sakit ako. Pamimilita mo lahat sa mga kaibigan mo. May sakit ako. May sakit ako. Tulungan niyo ko. May sakit ako. Simple, no? But profound. Praise the Lord, hindi tayo ganito sa Rema. Amen? Tayo ay ilalagay natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Amen? So, yun ang kaayusan ng paglikha ng Diyos sa atin. Okay. Ngayon, ang Panginoon, nung nilikha niya tayo, meron siyang layunin. Ano ang layunin niya? Sa Genesis 1:28, tignan natin ang layunin ng Diyos sa pagkalikha niya. Genesis 1:26, and God blessed them and said to them, be fruitful. Okay, I want you to take note of the word blessing. Pinagpala muna sila ni Lord. Bago nila siya inutusan, wala ba tayo yan sa Tagalog? Be fruitful, multiply, sila'y binasbasan ng Diyos. Actually, yung pinagpala, the word blessing is an empowerment to succeed. Okay? It is a spiritual substance
released by the Lord, by God. Amen? It is an anointing. Amen? It is an anointing. It is an enablement. Okay? That will make you succeed in everything that you do. Amen? Amen? Okay. Pinagpala ang kanyang isip. Bakit? Kasi binigyan siya ni Lord ng wisdom. Pinagpala ang kanyang katawan. Si Adan, nung nilikha ng Diyos, he was created with a perfect body. Walang sakit. He was placed in a perfect environment. Walang sakit, walang mikrobyo, wala. Perfect body, perfect mind, katulad ng mind ng ating Panginoon. Amen? Tapos siya ay, ang paglikha ng Panginoon sa kanya, alam nyo, gusto kong maunawaan ninyo na, ayan, pinutusan sila pinagpala ang si Adan ng lahat ng bagay. Dahil sa pagpapala na yon, kailangan nila yung pagpapala na yon para ganap nila yung kautusan ng Panginoon. Ito ang tinatawag na original commandment or original mandate. Ano? Be fruitful and multiply. Kayo'y hindi magkaroon ng anak, kayo'y maging mabunga. Magkaroon ng anak at magpakarami. Kasi noon, dadalawa pa lang sila. Kailangan nilang magpakarami. Ngayon, marami na tayo. Huwag na tayong magpakarami. Amen? Okay. Ang paramihin natin ay yung mga bagay na kailangan natin sa buhay. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Fill the earth and subdue it. Amen? Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda, sa mga dagat. Yun ang utos sa atin. Bakit? Gusto ng Panginoon? Kasi ang Eden ay kapirasong lupa lamang yon. Amen. Na tinamnan ng Panginoon sa Genesis 5, mababasa ninyo, God planted a garden in Eden. Nagtanim ang Diyos. Amen. Nung nilikha na niya ang tao, dahil sinalita na lahat ng Panginoon ang lahat ng bagay na kailangan niya, once na nagbungkal ng lupa si Adan, may tutubo. Ito yung prinsipyo na kailangang maunawaan natin. Sa lahat ng mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon, nandyan na yan lahat. Ngunit meron tayong gagawin. Meron tayong participation. Hindi ka pwedeng yumaman ng ikaw ay tamad. Amen. Sabi ng Panginoon, I will bless and prosper the works of your hand. Kung naman ang nagtatrabaho lang ay bibig, anong pagpapalain ni Lord? Pag sinabi ba ni Lord, pagpapalain ko ang lahat ng ginagawa ng bibig mo. Yan, kunin mo. Amen! Utos dito, utos doon, utos dyan, utos dito. Amen ba? Meron tayong participation. Basta, ang mahalaga, inirelease na lahat ng Panginoon ang kailangan natin. Now, we till the land. We work. Not jobs. Kasi yung jobs, alam niyo yung jobs, plantation mentality yon. Yung limitado. Alam mo nung dati yung uso yung plantation mentality, halimbawa may production line ka ng mga, let's say, damit. May isang gumagawa ng kwelyo, ang tinatahilang niya, puro sleeves. Ang tinatahilang niya, puro kwelyo. Ang tinatahilang niya, puro palda. Di ba ganon? Tapos hilera sila ng plantation mentality. Job yon, job. Hindi tayo binigyan ni Lord ng job. Binigyan niya tayo ng work. Work. Ano yung work? Yung work ay God allows you to be creative para ma-exercise mo yung, di ba kawangis ka ng Diyos? God is a creative God. Kung tignan mo yung mga nilikha ng Diyos at kung gaano kaganda yung mga yan, pumunta ka lang sa Real, pumunta ka lang sa mga, ang gaganda ng likha ng Diyos. Pumunta ka lang sa Rema, tignan mo ang mga tao dito, ang gaganda. Nilikha yan lahat ni Lord. Amen? Dati nung wala ka sa Rema, parang ang palaya ang mukha mo. Pero nung nandito ka na sa Rema, ang ganda mo na. Tingnan mo ang katabi mong ganda. Di ba? Ang ganda ng loob.
Binawi, no? Hallelujah! Amen! Magiging kalarawan ng Diyos. Amen! So, lahat yan ibinigay kay Adan. Naku, anong oras na ba? Baka 7:00 na, sabihan niyo ako kwento, malayo pa. Malayo. O sige, malayo pa. Kasi titigil na ako, next Sunday na lang. Okay. So, nung malikha lahat ng Panginoon, ang lahat ng kailangan ni Adan, meron pa doon sa Eden, meron pa yung Pishon River, na marami doong ginto. Sabi ni Adan, pwede kang kumuha dyan ng ginto, igawa mo ng hikaw at pulseras at kwintas si Eva. Diba? Dito sa dagat, meron din mga perlas. Ikuha mo rin siya ng kanyang mga kwintas at mga hikaw. Gusto ni Lord magkaroon tayo ng magagandang bagay. Wala silang ginagawa. Amen? Ngunit, sabi ng Panginoon, meron siyang inilagay doon na puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. The tree of the knowledge of good and evil. At meron siya ditong inilagay na puno ng buhay. Sabi mo, puno ng buhay. Dito ay puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sabi ni God, huwag kang kakain ng bunga ng punong ito, sapagkat sa sandaling ikaw ay kumain ng bunga niyan, ikaw ay mamamatay. Amen! Ngayon, di lahat ng mga puno, bunga, pwede nilang kainin kahit yung bunga ng tree of life. Kasi they are just like God. Amen? Ngunit, isang araw, itong si Eva ay nakita niya na yung puno na, naglilibot siya. Kasama niya si Adan. Okay? Naglilibot sila, nakita ni Adan, ni Eva, parang ang sarap naman ng bunga ng punong kahoy na to. Di ba? So, sabi ng serpent, sabi ng Panginoon, di ba? Sabi sa inyo ng Panginoon, totoo ba? Yon ang sabi ng Diablo, nag-create siya kaagad ng doubt. Totoo ba na bawal kayong kumain ng mga puno dito? Sabi naman ni Eva, anong sabi ni Eva? Ito ang hindi namin pwedeng kainin. Sabi, bakit? Sabi niya, tapos sabi niya, ewan ko, i-review na lang hindi ko na pag-aralan yun ngayon Sabi ng serpent, pag kumain kayo ng bunga niyan, magiging katulad kayo ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Okay? Nag-create ngayon ng duda si Satanas sa isip ni Eva at ni Adan na may bagay na ipinagkakait sa kanila si Lord. Kayo ba, naisip ba ninyo, bakit si Pastora, maganda ako, pinagkakaitan ako ng ganon. Yan, simula na yan ng gawain ng Diablo sa buhay mo. At dahil doon, nung nakita niya, sabi niya, kumain kayo niyan. Kasi pagka kumain kayo, maging katulad kayo ng Diyos. Tanong, katulad ba sila ng Diyos o hindi? Nilikha sila na kawangis ng Diyos. Amen? Katulad na nila ang Diyos. Kasi nung dalhin sila sa Eden, there is a spiritual spectrum. In a spectrum. Si Adan at si Eva, they know heaven. They can hear the voice of the angels. Hindi blinded ang kanilang spiritual eyes. They can move from heaven to earth. In heaven, there is no time. When they move to earth, because time is a commodity on earth, they are bound by time because they have flesh. But they can move to the timeless reality because they are God. Amen? Nagmamasyal sila, pwede silang pumunta sa langit, pwede silang pumunta sa lupa. Amen? They are like God. They can hear the voice of the angels. Adam can travel in the speed of a thought, not even in the speed of light. Amen? So, heaven is open to them. They have access to heavenly things.
They have access, ina-download lang, they have the wisdom of God. And every time, di ba sabi ni Lord, dilikha ko siya for my pleasure. So every afternoon, they would fellowship with God. They are very intimate. Sasabi na, maglalakad sila sa garden ng Eden, magkukwentuhan sila, o pangalanan mo lahat yung mga hayop. So kung ano ang pangalan ng gustong ibigay ni Adan, yun na yun, tuwang-tuwa ang Diyos. Sinabi ba ng Diyos nung pinangalanan niya yung bisugo, huwag, pangit yung pangalan na yan. Sinabi ba ng Diyos? Hindi, kasi meron siyang authority sa lupa. And then, God would go to His habitation, then iwanan si Adan. Iisa ang langit at lupa sa kaharian ng Diyos. Kaya nga sa prayer natin, your will be done on earth as it is in heaven. Because in Eden, amen, sa Eden, ang langit at lupa ay iisa. Because God and Adam were one. I in you, you in me. There is no separation, there is intimacy. Okay. Now, noong itong si Eva na-deceive, nakita niya masarap kainin. At nagkaroon siya ng thought na merong wini-withhold sa akin ng Diyos na mabuti. So, nung ginawa niya, kumain siya. Anong nangyari nung kumain siya? May nangyari? Wala. Kasi, ang kinausap ng Panginoon ay si Adan. Ngunit, ang problema, binigyan niya si Adan. At pumayag naman si Adan. Bakit inilagay ng Panginoon itong puno ng tree of the knowledge of good and evil? This is to test Adam's love and faith and obedience. Amen. Kayo ba tinetest ni Lord? Yes. Pero, dahil sa mas mahal niya si Eva, kaysa sa Diyos, siguro kinukulit siya ni Eva, sige, tikman mo, masarap, masarap. Ayun, nag-submit na siya. The moment na kumain si Adan, ano ang sabi ng Panginoon? Their eyes were open. Ha? Di ba open ang eyes nila sa heavenly reality? Ano ngayon ang na-open? Their senses. Their carnal eyes were open and their spiritual eyes were shut. So, kung ito ang heaven, ito ang lupa, nawalan sila ng access, namatay sila. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon, the moment you eat, sa oras na ikaw ay kumain ng bunga itong puno na ito, you will surely die. In the original Hebrew rendition, by dying, you will die. Dalawang death. God created men never to die in spirit and in body. Pero dahil namatay ang that death, there is separation from God. Na-separate siya sa life of God. Because the tree of life is God's dependence on God. Being attached to the life of God. Nung kinakain nila yon in their fallen, nung hindi pa sila nagkasala, they can partake dahil katulad sila ng Diyos. Pero the moment na nahiwalay sila dito sa Diyos, na darken ang spiritual realm. They can no longer communicate with God. They were alienated. They were separated. God can no longer speak to God. He can no longer hear the angels. Spiritual reality was totally shut off. Hindi na siya makaunaw. Wala na. So, dahil ang open na lang sa kanya ay ang kanyang senses, now, his senses ruled him. Kaya kailangan paigtingin niya yung kanyang pandinig, yung kanyang mata, yung kanyang pandama, yung kanyang panlasa. Dahil doon na lang siya magsusurvive. Dahil namatay ang kanyang espiritu, spiritual death, dahil namatay ang kanyang espiritu, unti-unti na namamamatay ang kanyang laman. So, at age 930, he died. Amen. Kaya, Adam is the federal head of humanity. His sin is our sin. His failure is our failure.
Because He represented humanity. Amen! Kaya tayo ngayon ay namamatay. We are not supposed to die. Kaya sabi ng Hebrew Bible, by dying, you will die. People who are dead in their spirit are dead. They are merely existing here on earth. They don't know God. They have no consciousness of God. They don't value God. And they are wicked. Ano yung nakita na their eyes were open? Ano yung na-open? That they were naked. Hubot-hubad pala sila. Dati, they were clothed with the glory of God. Amen. Now, na na-open yung kanilang sensuality, nakita nila na hubot-hubad sila. So, anong ginawa nila? Nagtahita sila. Dumating ang kahihiyan. Shame came. Amen. Sin came. Death came. Condemnation came. And fear came. They tried to hide from God. Sabi nung naglalakad, alam ng Panginoon na nagkasala na sila. Naglalakad sila, sabi ni God, Adam, where are you? I am here. Where are you? Nagkatago ako sa iyo kasi ako ay hubad. Who told you you are naked? Amen? Anyone who hides from God is a fool. Amen? Nawala yung wisdom ni Lord. So, ang nangyari, kung ito ay linya ito ang spiritual realm, ito yung natural realm. When Adam fell into sin, he was downgraded. He fell from revelation to information. Ngayon, nag-ooperate na lang siya based dun sa kanyang nakikita. Amen? Doon sa kanyang nakakapa, doon sa kanyang nararamdaman. He fell from intimacy to alienation. He fell from faith to fear. He fell from blessing to cursing. Yung blessing na binigay ni Lord sa kanya, naging curse. Because of one single disobedience. And the world started to decay. Nag-decay. Na-separate. Kaya nagtataka ba kayo ngayon kung bakit ngayon, when you are baptized in the Holy Spirit, you speak in tongues? Because that is the language of heaven. So when Jesus came, He restored everything to us. Amen? But in seed form. When Jesus came, He brought the kingdom of God. He brought Eden back to us not being placed in Eden, but He took Eden and planted it in our hearts. Now we can grow the Eden kind of life. By going back to Revelation, when itong the tree of the knowledge of good and evil, brothers and sisters, it represents self. It represents self. Ako. Sabi ng Panginoon, sabi niya, huwag kang kakain yan dahil mamamatay ka. Sabi ni Adan, ganda nga kaya ang susundin ko yung gusto ko. Yung gusto ko, ako ang masusunod. So, good and evil. Good, evil. It also represents the law of Moses. Pag nagagawa mo ang kautusan, good ka. Hi! Kakalapit ako kay Lord, bibigay niya ang aking panalangin. Good ako. Pagka ikaw ay may ginawang kapalpakan, down ka. Iyak ka ng iyak. Good, evil. Self-righteousness yun. Amen. It represents the self, self-will, self-reliance. It represents the senses. It sets, once na kumain si Adan ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, he set into motion the law of sin and death. Romans 8:1-2. Romans 8:1-2 says, sige nga, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus,
who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus, ito yung puno na yon, has made me free from the law of sin and death. Amen? So once na ikaw ay nagre-rely sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong katalinuhan, sa sarili mong magagawa, you are setting in motion the law of sin and death. Bakit? Kasi ang buhay mo ay wala sa sarili mo. Nandun sa tree of life, ang Diyos. Amen? Kaya nung nagkasala si Adan at saka si Eva, pinalaya sila sa Garden of Eden. Bakit? Sobra naman si God, pinalayas sila. Dahil mahal na mahal ng Diyos, ikaw at ako, kailangang paalisin niya si Adan at Eva sa Garden ng Eden because the moment they partake of the tree of life in their fallen nature, wala na tayong pag-asang maligtas. The wisdom of God, ginawa ng Panginoon, pinaalis niya si Adan at saka si Eva, pinabantayan niya ng mga anghel ang tree of life so that they cannot partake. Dahil kung kumain sila ng bunga ng tree of life in their fallen nature, hindi na sana tayo naligtas. Ang bait ni Lord, ano? Amen. Praise the Lord. So, brothers and sisters, baka magkaroon kayo ng information overload. Ngayon, na dumating ang Panginoong Jesus, ibinalik niya yan. Sabi niya sa 1 Corinthians 15:47. 15:47. The first man was of the earth, made of dust. The second man is the Lord from heaven. Jesus is the second Adam, who pinadala ng Diyos ang sarili niyang anak, walang bahid na pagkakasala. Kasi nung nagkasala si Adan at saka si Eva, alam ninyo, hindi na pwedeng gumawa pa ng Panginoon uli ng tao out of the dust. Kasi corrupted na ang dust. Alam niyo kahit nga ang langit na corrupt. Kaya nga, dati ang langit walang veil yan. Kung mababasa ninyo sa Job, even si Lucifer had access to heaven, di ba? Nabasa ba ninyo yung Job? Na even si Lucifer, dati may access siya sa langit. Pero, inanuhan na yun ng Panginoon, nagkaroon ng veil. Nagkaroon ng veil. Wala nang kasi infected na yun eh. Ang wala na lang ay yung presence ng Panginoon. Kasi hindi na pwedeng corruption spread all throughout the world dahil sa kasalanan nila. Amen po. At nung dumating ang Panginoong Jesus, sino man na mananampalataya sa Kanya, magsusurrender sa ating Panginoong Jesus, tinatanggap mo ang binhi, the seed that was promised to Abraham. Sabi niya sa Galatians, di ba? Sa Galatians 3:13 ba yon? Tingnan nga natin. 3:13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Kinuha niya yung sumpa ng pagkakasala ni Adan. Para saan? Next verse. Next verse, 14. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Bakit kay Abraham? Merong history yan. Ikukwento ko sa inyo later on. So, brothers and sisters, para tayo ay mai-manifest, maipakita natin, kailangan marunong tayo na mag-operate. Paano tayo kumilos? Parang ganito yan eh. Halimbawa, ako ay taga-probinsya from D. First time mo akong dalhin sa Maynila. Alam ko bang umikot-ikot sa Manila? Hindi, kasi from D nga ako eh. Di ba? Parang tayo rin. Bago tayo ma-born again, hindi natin alam kung paano kumilos sa household ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos. Para
Kasi kung hindi mo alam ang pupuntahan mo, paano ka makakarating doon? Kung hindi mo alam kung paano mo kukunin yung pangangailangan mo, paano may experience yon? Ganon din tayo. Nung na-born again tayo, hindi pa natin alam kung paano. We do not know how to function and operate in the kingdom of God. That's the reason why we do not experience the best that was prepared for us in the Garden of Eden that was already given to us. So we need to know how to operate. We need to know how to follow the laws of the kingdom. Paano natin susundin ang batas ng kaharian? Paano tayo kikilos sa kaharian? Paano tayo magsasalita? Paano tayo magbibehave? Paano tayo mananampalataya? Ito ang itinuturo namin sa inyo para lahat tayo dumating sa pag-angat ng buhay para marami pa tayong, alam nyo, dahil hindi nagmamanifest ang kaharian ng Diyos sa buhay natin, kahit mahal natin sa buhay, hindi natin mapagwakian. Kung meron kayong kamag-anak na mayayaman, kung pagiging born again lang, katulad mong mahirap, ay hindi na, kasi maganda ang buhay ko. Tama. Pero kung makita nila ang buhay mo, na para kang nasa Garden of Eden, even if you don't talk, they will be attracted to your God. Amen. Amen po ba? So, mahalaga, number 1, pinag-aralan pa natin ngayon, God's creative order. Balikan natin ang Genesis 2:5. 2:4 and 5. Kasi alam ko, bitin kayo doon eh. Genesis 2:4 and 5. So, ibig sabihin, ang Diyos, nung nagsalita siya, nandyan na. Amen! At ang lupa ay walang anyo. Genesis 2:5. Sa Ingles, yan. This is the history of the heavens and the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Created and made is different. Before any plant of the field was in the earth, and before any herb of the field had grown, for the Lord God had not caused it to rain on the earth, and there was no man to till the ground. Now there is a man to till the ground. Now the earth is again blessed. Now you have the blessing in you. Now you have the life of God in you. Ang sikreto, huwag kayong pumunta doon. Do not set into motion the law of sin and death. That is still very active even in the life of the Christian. Maraming mga Kristiyano na nakukundena pa rin sa mga kapalpakan na ginawa ninyo sa buhay na pagka kayo ay nakukundena pa rin, hindi magmamanifest ang kaharian ng Diyos. This tree represents the law of Moses. This tree represents self-will. This tree represents self-reliance. This tree represents fear. This tree represents luck. This tree represents curse. Amen. Instead of partaking of the fruit of this tree, ngayon okay ako, bukas mali ako, alalahanin ninyo ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay born again Christian, your sins are not imputed against you anymore. 2 Corinthians 5:19. Kung ako kayo, I will feed from the tree of life. Dependence on God, based on love. Because God is love. The opposite of self is love. Amen. I'd rather partake of the word which is the manna from heaven so that I can develop my faith. So sabi ng Panginoon, abide in me and I am the vine, you are the branches. When you abide in me and I in you, amen, you ask whatever you wish and it will be given you. Do not ever separate from God. You feed, you attach yourself to the tree of life. The tree of life is the Word of God. The Word of God is Jesus. The Word is light. The Word is life. Trust God. Be dependent on God. God is your source, not yourself. Amen. Kaya pag kami sinabi sa inyo ang Panginoon, gawin nyo, huwag kayong matakot. Amen? Praise the Lord.
Kung gusto natin na mag-manifest ang kaharian ng Diyos sa buhay natin, we feed from Jesus. Kaya nga sabi sa Bible, fix your eyes on Jesus. He is the author and the finisher of your faith. Okay. So in closing, maunawaan natin paano tayo nilikha. Ngayon, mas mauunawaan natin na when God created things, He just released a word. But man had to do something so that the creation can come into being. God will send the rain. God will send the favor. God will make the environment conducive. That's why you need to belong to a local church. Hindi kayo pwedeng Kristiyanong mag-isa, nanonood lang kayo ng TV. Because the key to kingdom living is the church. You will learn that in the next preachings. So mahalaga, brothers and sisters, naunawaan na ninyo ang paglikha ng Panginoon. Pwede kang maglikha na katulad niya. Conform to the image of Christ and be like Christ. Amen? Nakinabang ba kayo sa hapong ito? Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa iyong makapangyarihang salita. Kami po ay nagpupuri sa iyo, O God. Turuan mo kami. Nandito kami ngayon sa sistema ng mundo, Panginoon. This system will decay. Lord, translate us. Ilagay mo kami sa kaharian ng langit. Turuan mo kami kung paano namin pagyayamanin ang binhi ng Garden of Eden na dinala ng banal na Espiritu sa aming puso nang tanggapin namin ang aming Panginoong Jesus. Salamat po, O God, sa mga kapahayagan pa na ibibigay mo sa mga anak mo sa iglesyang ito. Lord, tulungan mo kami, banal na Espiritu, na maunawaan ang mga bagay na ito at ito ang magiging patakaran ng aming buhay. Salamat po sa iyo. Sa hapong ito, pinupuri ka namin Ama, itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magbibigay sa Panginoon. Ihanda po ninyo ang inyong mga tithes and offerings at kung kayo po ay nakahanda na, dalhin po natin sa ating harap bilang bahagi ng ating pagsamba sa ating Diyos. Amen. Sige po, nakahanda na ba ang inyong mga offering? Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di magtitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa.